Sa loob ng maraming taon, dahan-dahang pinalakas ng Russia ang kanilang military infrastructure sa mga lugar na nasakop nila sa Ukraine. Ngunit sa loob lamang ng tatlong magkakasunod na pag-atake, nagawa ng Ukraine na sirain ang malaking bahagi ng sistemang iyon. Ginawa nila ito gamit ang tinatawag na triple strike combination. Pinagsama ng Ukraine ang mga armas mula sa Estados Unidos, United Kingdom, at ang sarili nilang long-range weapons. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa loob lamang ng ilang araw, sunod-sunod na strike ang tumama sa mga pasilidad ng Russia. Malaki ang naging epekto ng mga pag-atake na ito. Maraming Russian weapon system ang nasira at ayon sa mga ulat, marami sa mga ito ay hindi madaling mapapalitan. Para kay Vladimir Putin, malaking problema ito sa kanyang mga operasyon sa digmaan. Ayon pa sa Ukraine, kung mas malaki ang tulong mula sa kanilang mga kaalyado, maaari pa nilang ulitin ang ganitong uri ng operasyon ng mas madalas. Nagsimula ang serye ng pag-atake noong March 6 at nagpatuloy hanggang March 8. Inilarawan ito ng Kyiv Post bilang isang three-punch strike laban sa mga pasilidad ng Russia sa mga sinasakop na bahagi ng Ukraine. Ang mga target ay mga lugar na ginagamit ng Russia upang suportahan ang kanilang long-range drone attacks, lalo na ang paggamit ng Shahed-type attack drones. Sa halip na subukang pabagsakin ng mga drone kapag nasa ere na, nagpasya ang Ukraine na sirain ang mga lugar kung saan ginagawa, iniimbak at inilulunsad ang mga drone na ito. Sa madaling salita, tinamaan nila ang pinanggagalingan ng mga drone, hindi lamang ang mga drone mismo. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng operasyon ay ang paggamit ng bagong sandata ng Ukraine kasama ng mga malalakas na missile na ibinigay ng kanilang mga kaalyado sa kanluran. Ang unang malaking pag-atake ay naganap sa Donetsk, isang lugar na matagal ng target ni Vladimir Putin mula nang simulan niya ang pagsalakay sa Ukraine. Mahalaga ang lugar na ito dahil may malalaking mineral resources na matatagpuan doon. Sa gabi bago sumapit ang March 7, tinamaan ng malalakas na strike ang mga pasilidad malapit sa Donetsk Airport. Maraming gusali ang nasira at may mga secondary explosions na nagdulot ng sunog sa mga industrial building sa paligid. Ang target ng Ukraine sa unang wave na ito ay mga lugar na ginagamit ng Russia upang maghanda at magpalipad ng Shahed drones papunta sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Kyiv Independent, ginamit ng Ukraine ang kombinasyon ng Army Tactical Missile System mula sa Estados Unidos at Storm Shadow o Scalp missiles mula sa United Kingdom at France. Sa isang pahayag sa Telegram, sinabi ng General Staff of the Armed Forces of Ukraine na tinamaan ng Army Tactical Missile System at Scalp missiles ang isang pasilidad malapit sa Donetsk Airport na ginagamit ng Russia para sa pag-iimbak at paghahanda ng Shahed drones. Ayon pa sa kanilang pahayag, isinagawa ang operasyon ng missile forces at artillery units ng Ukrainian Land Forces, kasama ang suporta ng aircraft ng Ukrainian Air Force. May kasamang video ang kanilang anunsyo na kuha ng isang reconnaissance drone. Makikita sa footage ang pagdating ng mga missile at ang malalakas na pagsabog matapos tamaan ng target. Pagkatapos ng mga strike, halos guho na lamang ang natira sa mga gusali habang makapal na usok ang umaakyat sa ere. Lumabas din ang mga larawan ng nasirang mga pasilidad sa paligid ng Donetsk Airport kung saan makikitang patuloy pa ring umaakyat ang usok kahit umaga na. Ipinapakita ng mga larawang ito kung gaano kalakas ang naging epekto ng pag-atake. Sa ulat malinaw na hindi nakapaghanda ang Russia upang pigilan ang mga missile na ginamit ng Ukraine. Madaling nalusutan ng mga ito ang depensa ng Russia sa lugar. Dahil dito nasira ang isa sa mga pangunahing launch site na ginagamit ng Russia upang magpadala ng mga drone laban sa Ukraine. Mahalaga ang ganitong uri ng strike para sa depensa ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, naglunsad ang Russia ng humigit kumulang 5,059 long-range drones laban sa Ukraine noong February lamang. Ang bilang na ito ay 13% na mas mataas kumpara sa dami ng drone na ginamit noong January. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang papel ng drone attacks sa plano ng Russia at sa pamamagitan ng pagwasak sa mga lugar kung saan inilulunsad ang mga drone na ito, sinusubukan ng Ukraine na bawasan ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang kanilang mga pag-atake mula sa ere. Ayon sa ulat ng Business Insider noong March 10, sinabi ni Volodymyr Zelensky na mula nang simulan ni Vladimir Putin ang pagsalakay sa Ukraine,
Nakaharap na ang bansa sa mahigit 57,000 Shahed o Shahed-type drones na ipinadala ng Russia laban sa kanilang mga lungsod, infrastruktura at mga sundalo. Kung hahatiin ang bilang na ito sa bawat buwan, lumalabas na may humigit kumulang 1,187 drones na ginagamit laban sa Ukraine bawat buwan. Ngunit ayon sa mga ulat, lalo pang dumami ang drone attacks ng Russia simula bandang kalagitnaan ng 2025. Dahil dito, malinaw kung bakit tinarget ng Ukraine ang launch site sa Donetsk. Sa halip na hintayin ng mga drone na ilulunsad at saka pa lamang harangin, pinili ng Ukraine na sirain ang mga lugar kung saan inilulunsad ang mga ito. Kapag nasira ang isang launch site, bumababa ang kakayahan ng Russia na magpadala ng mga Shahed drone laban sa Ukraine. At dahil Storm Shadow at Army Tactical Missile System ang ginamit sa pag-atake, napakalaki ng pinsala at mahirap itong maayos agad. Hindi ibig sabihin nito na tuluyan nang mawawala ang Shahed drone sa arsenal ng Russia. Ngunit ang nawalang launch site sa Donetsk ay isa sa pinakamalapit sa mga target na madalas nilang atakihin sa Ukraine. Dahil dito ang mga susunod na drone na ilulunsad ng Russia ay kailangang manggaling sa mas malalayong lugar. Kapag mas mahaba ang biyahe ng drone, mas tumataas ang posibilidad na maharang o mapabagsak ito bago makarating sa target. Sa kabila ng malinaw na ebidensya ng pag-atake, hindi ito kinilala ng Russia. Walang inilabas na pahayag ang Russian Defense Ministry tungkol sa pagkasira ng Shahed launch site sa Donetsk. Sa halip, sinabi nila na 132 Ukrainian drones ang kanilang napatumba sa iba't ibang bahagi ng Russia sa parehong gabi. Kabilang sa mga lugar na binanggit nila ang Samara, Volgograd at Saratov. Ang mga lugar na ito ay napakalayo sa Donetsk, kaya hindi rin maaaring ipaliwanag ng Russia na ang pinsala ay dulot lamang ng falling drone debris, isang paliwanag na madalas nilang gamitin. Bukod pa rito, ang mga crater na dulot ng Storm Shadow at Army Tactical Missile System ay mas malalaki kumpara sa pinsalang dulot ng drone strikes. Dahil dito, tila mas pinili ng Russia na balewalain ang pangyayari kaysa aminin ang pinsalang dulot ng pag-atake. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang operasyon ng Ukraine sa Donetsk. May dalawa pang pag-atake na isinagawa pagkatapos nito. Ang ikalawang strike ay naganap din sa Donetsk noong March 8. Sa pagkakataong ito, gumamit ang Ukraine ng bagong sandata na sila mismo ang nag-develop. Ang sandatang ito ay tinatawag na Pelican. Ang Pelican ay isang long-range weapon na ginawa ng Ukraine para sa ganitong uri ng operasyon. Nang gamitin ito laban sa Russia, tinamaan nito ang Tochmash Factory sa sinasakop na bahagi ng Donetsk. Ang pabrikang ito ay matatagpuan sa kanluran ng Donetsk Airport, ang parehong lugar na tinamaan ng mga Western missiles ilang oras lamang bago ang ikalawang pag-atake. Sa mga unang oras ng umaga, tinamaan ng Pelican Strike ang pabrika at nasira ang maintenance area at material storage facilities na malamang ginagamit ng Russia para suportahan ang kanilang Shahed drone operations. Dahil dito lalo pang lumaki ang pinsalang dulot ng unang pag-atake. Ayon sa ulat ng Kyiv Post, makikita sa mga unang larawan mula sa lungsod ang makapal na usok na umaakyat ng daan-daang metro sa ere mula sa isang industrial area sa gitna at hilagang bahagi ng Donetsk. Ayun pa sa ulat, sinabi ng mga saksi na malapit sa lugar na nakarinig sila ng dalawang napakalakas na pagsabog. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang sandatang ginamit ng Ukraine sa pag-atake. Hindi ito karaniwang drone strike na madalas ginagawa ng Ukraine sa Russia at sa mga sinasakop na lugar nito. Mas malakas ang ginamit na armas sa pag-atake sa Tochmash facility. Ang lakas ng pagsabog ay nagdulot ng malaking sunog sa loob ng pasilidad. May mga ulat din na ang lugar na yon ay ginagamit ng Russia bilang imbakan ng Shahed drones. At hindi pa doon nagtapos ang ikalawang wave ng pag-atake. Noong March 8, muling tinamaan ng Ukraine ang Tochmash sa pangalawang beses. Parang double strike ang nangyari. Matapos ang unang pagsabog, may mga secondary explosions pang nangyari na lalo pang nagpalaki ng pinsala. May video pa na kinunan ng isang residente malapit sa lugar. Makikita sa footage na ang isang 3-story industrial building ay halos nawasak sa gitna. Bumagsak ang harapan ng gusali, nagkalat ang mga debris at nagkalat ang mga piraso ng konkreto sa paligid. Ayon sa mga analis, ang ganitong klase ng pinsala ay hindi karaniwang dulot ng drone. Ipinapakita ng laki ng pagsabog na ibang uri ng armas ang ginamit. At dito na pumasok ang Pelican missile. Ang paggamit ng Pelican missile ay isang malaking pagbabago sa kakayahan ng Ukraine.
Mahalaga ito dahil ang Pelican ay isang ballistic missile katulad ng Army Tactical Missile System. Ngunit may isang malaking kaibahan. Ang Pelican ay sariling gawa ng Ukraine. Kapag gumagamit ang Ukraine ng Storm Shadow o Army Tactical Missile System, kadalasan ay kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa mga bansang nagbigay ng mga armas na yon. Ngunit sa Pelican wala nang ganoong limitasyon. Kapag may target na nakita ang Ukraine, maaari nila itong tamaan agad bago pa makapaghanda ang Russia. Ayon sa Supernova Plus Telegram channel na binanggit ng Kyiv Post, ang ginamit sa follow-up strike sa Donetsk ay ang FP9 Pelican missiles laban sa mga pasilidad na konektado sa Shahed drone operations ng Russia. Malaki ang dala nitong firepower. Ang isang Pelican missile ay maaaring magdala ng hanggang 850 kilograms o higit sa 1,870 pounds ng high explosive. Ibig sabihin mas malakas ito kumpara sa karaniwang long-range drones na mas maliit ang dala nilang pampasabog. Hindi pa gaanong marami ang impormasyon tungkol sa Pelican. Ngunit ayon sa United 24 Media noong March 9, tinatayang may range na 800 kilometers o humigit kumulang 497 miles ang missile na ito. Mas mahaba ito kumpara sa Storm Shadow at Army Tactical Missile na ginamit sa unang pag-atake sa Donetsk. Ipinapakita nito na posibleng ginawa ang Pelican hindi lamang para sa mga target sa sinasakop na teritoryo ng Ukraine, kundi pati sa loob mismo ng Russia. Bilang isang ballistic missile na napakabilis sa huling bahagi ng paglipad, mahirap itong harangin ng air defense systems. Posible ring ito ang dahilan kung bakit halos walang naging tugon ng Russia sa mga strike na yon. Maaari rin itong dahil sa kakulangan ng air defense systems sa Donetsk. Ayon sa Ukraine, mula nang magsimula ang pagsalakay ni Putin, nakasira na sila ng halos 1,330 Russian air defense systems. Dahil dito, mas madali para sa Ukraine na magsagawa ng ganitong uri ng pag-atake. Ngunit ang pinakamahalagang punto sa ikalawang strike sa Donetsk ay simple. May sarili ng ballistic missile ang Ukraine. At kung tama ang sinabi ng kumpanyang gumawa nito na Firepoint, kaya ng missile na ito na umabot hanggang Moscow. Hindi lamang Tochmash ang tinamaan sa ikalawang wave ng operasyon. Ayon sa Special Operations Forces ng Ukraine, nagsagawa rin sila ng hiwalay na operasyon kung saan nawasak ang 3 Pantsir S-1 air defense systems na nagbabantay sa mga ruta kung saan dumaan ang mga missile ng Ukraine. Matapos ang mga pag-atake sa Donetsk, sinundan pa ito ng ikatlong strike sa ibang lugar. Ang target naman ngayon ay ang Crimea. Sa paligid ng nayon ng Novozern, tinamaan ng Ukraine ang isang naval facility kung saan nawasak ang isang armed patrol boat ng Russia. Isa na naman itong dagdag na problema para sa Black Sea Fleet ng Russia na matagal nang nahihirapan kontrolin ang lugar na yon. Ngunit mas mahalaga pa rito ang isa pang target. Tinamaan din ng Ukraine ang Kirovsky Airfield, isang base na ginagamit ng Russia para maglunsad ng Orion Heavy Strike drones laban sa Ukraine. Sa pag-ataking iyon, ayon sa Kyiv Post, nasira ang 4 control stations na ginagamit para kontrolin ang mga drone. Tinamaan din mismo ang launch site ng mga ito. At tulad ng nangyari sa Donetsk, 2 beses ding tinamaan ang Crimea. Noong March 6, iniulat ng Kyiv Independent na tinamaan ng long-range drones ng Ukraine ang Yevpatoria Aircraft Repair Plant kung saan nasira ang mga workshop na ginagamit sa paggawa o pag-aayos ng aircraft. Tinamaan din ng 2 Pantsir S-2 air defense systems sa lungsod ng Jankoy sa hilagang bahagi ng Crimea. Kung titingnan ang pattern ng mga pag-ataking ito, may malinaw na plano ang Ukraine. Una nilang tinatamaan ang air defense system sa paligid ng target. Kapag nawala na ang depensa, sa kanila ipinapasok ang missiles at heavy drones upang sirain ang mismong target. Sa ganitong paraan, unti-unting nababawasan ng kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang kanilang mga base. Sa bawat strike, nawawalan ng Russia ng mamahaling air defense systems. Pagkatapos nito, sumusunod ang mas malalakas na pag-atake na sumisira sa drone launch sites, missile facilities, at iba pang bahagi ng kanilang long-range attack network. Dahil dito, nababawasan ang bilang ng Shahed at Orion drones na kayang ipadala ng Russia laban sa Ukraine. Kapag mas kaunti ang drone attacks, mas kaunti rin ang pressure sa depensa ng Ukraine. At kapag mas kaunti ang banta mula sa ere, mas makakapokus ang mga sundalo ng Ukraine sa labanan sa lupa laban sa mga puwersa ng Russia. Sa madaling salita, ang 3 strike na ito ay hindi lamang simpleng pag-atake. Ito ay isang malinaw na plano upang bawasan ang kakayahan ng Russia na umatake mula sa malayo. At sa bawat matagumpay na strike, lalo pang lumalakas ang depensa ng Ukraine.
May isa pang mahalagang detalye sa mga pag-ataking ito. Isa sa mga strike ay ginawa gamit ang ballistic missile na mismong ginawa ng Ukraine. Ipinapakita nito na naghahanda ang Ukraine para sa isang pangmatagalang plano na hindi na masyadong nakadepende sa ibang bansa. Kapag patuloy nilang nade-develop ang sarili nilang mga missile, magkakaroon sila ng kakayahang tamaan ng Russia ng mas malakas kaysa sa mga naunang pag-atake. Ngunit may isa pang kapansin-pansing detalye sa tatlong strike na ginawa ng Ukraine kamakailan. Ayon sa Kyiv Post, ang pag-atake gamit ang Army Tactical Missile at Storm Shadow missiles ay may kakaibang bahagi. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Armed Forces of Ukraine ang dalawang Western missiles na ito sa iisang operasyon. Noong mga nakaraan, ang mga missile na ito ay kadalasang ginagamit isa-isa lamang laban sa isang target. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang paraan ang ginamit ng Ukraine. Pinagsama nila ang Western missiles at long-range drones sa iisang operasyon. Ang ganitong paraan ng pag-atake ay kahawig ng taktika na madalas gamitin ng Russia. Madalas kasing pinagsasabay ng Russia ang Shahid drones at missiles upang lituhin ang depensa ng kalaban. Posibleng totoo ang sinabi ng Russian Defense Ministry na nakapabagsak sila ng daan-daang Ukrainian drones sa gabi ng pag-atake. Ngunit may isa pang posibleng paliwanag. Maaaring ang mga drone na iyon ay sadyang ipinadala upang guluhin ang depensa ng Russia. Habang abala ang air defense system sa pagharang sa mga drone, ang mga tunay na target, ang Storm Shadow at Army Attack ay nakalusot papunta sa kanilang mga target sa Donetsk at Crimea. Hindi pa ito kumpirmadong detalye, ngunit malinaw na malaking tanong para sa Russia kung paano nakalusot ang mga missile at kung bakit hindi nila ito napigilan. Habang iniimbestigahan ng Moscow ang nangyari, malinaw din ang mensahe ng Ukraine tungkol sa hinaharap ng kanilang long-range attacks. Paulit-ulit nang sinasabi ng Ukraine na mas maraming Western missiles ang magbibigay sa kanila ng kakayahang sirain ang mas maraming mahalagang target ng Russia. Ang mga pag-atake mula March 6 hanggang March 8 ay maliit na halimbawa lamang ng pinsalang kaya nilang gawin kung mas marami silang ganitong armas. Kung mas marami ang missiles at aalisin ang mga limitasyon sa paggamit ng mga ito, maaring maging game changer ang Storm Shadow at Army Tactical Missile sa digmaan. Ngunit may isang malaking problema para sa Ukraine. Hanggang ngayon maingat pa rin ang mga Western allies. Kahit ilang beses nang humiling ang Ukraine sa mga bansang tulad ng United States, United Kingdom, France at Germany, hindi pa rin sila nagbibigay ng napakaraming missiles. Ayaw ng mga bansang ito na lumaki pa ang tensyon sa Russia. Dahil dito, limitado pa rin ang dami ng armas na natatanggap ng Ukraine. Para sa Kyiv, mahirap itong tanggapin. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin silang humihingi ng mas maraming suporta. Kasabay nito, mas pinapabilis din nila ang pagdevelop ng sarili nilang long-range weapons tulad ng Pelican missile. Para sa ilang opisyal sa Ukraine, ang paggawa ng sariling armas ang paraan upang punan ang kakulangan ng tulong mula sa kanluran. Ayon kay David Kirichenko sa isang artikulo ng Forbes noong March 10, malinaw na iniisip ngayon ng Ukraine ang pagpapalawak ng kanilang long-range strike campaign. At habang papalapit ang 2026, inaasahan na lalo pang lalawak ang ganitong uri ng operasyon. Sa katunayan, ngayong taon pa lamang ay nakapaglunsad na ang Ukraine ng mga strike na umabot hanggang 1,300 kilometers o halos 807 miles sa loob ng teritoryo ng Russia. Mas mahalaga pa rito, ang mga bagong armas na ginagamit ngayon ng Ukraine ay mas malakas kaysa sa mga long-range drones na ginamit nila noong nakaraan. Malaki ang naging puhunan ng bansa sa pagbuo ng sarili nilang missile industry. At ngayon nagsisimula ng makita ang resulta nito sa mga bagong sandata. Kabilang na ang Pelican missile na kayang magdulot ng malaking pinsala sa mga target ng Russia. Ang mga pag-ataking isinagawa ng Ukraine mula March 6 hanggang March 8 ay nagpakita ng isang mahalagang pagbabago sa direksyon ng digmaan. Sa halip na manatili lamang sa depensa, ipinakita ng Ukraine na kaya rin nilang umatake sa malalayong target na mahalaga sa operasyon ng Russia. Sa loob lamang ng ilang araw, tinamaan ang mga pasilidad na konektado sa drone operations, aircraft repair facilities at mga base na ginagamit para sa pag-atake laban sa Ukraine. Ang mga target na ito ay hindi random. Pinili ang mga ito dahil mahalaga ang papel nila sa kakayahan ng Russia na magsagawa ng long-range attacks. Kapag nasira ang mga ganitong pasilidad, hindi lamang isang operasyon ang naaapektuhan. Nababawasan din ang kakayahan ng Russia na maghanda ng mga susunod pang pag-atake. Ibig sabihin, bawat matagumpay na strike ay may epekto hindi lamang sa kasalukuyang labanan, kundi pati sa mga darating na buwan ng digmaan.
Ipinapakita rin ng mga pag-ataking ito na nagbabago ang paraan ng pakikipaglaban ng Ukraine. Dati, mas nakatuon ang kanilang mga operasyon sa loob ng sariling teritoryo at sa mga frontline battles. Ngunit ngayon mas madalas na rin nilang tinatamaan ang mga target sa likod ng linya ng Russia. Mahalaga ang ganitong uri ng operasyon sa modernong digmaan. Sa halip na harapin lamang ang kalaban sa mismong lugar ng labanan, sinusubukan ding sirain ang mga pasilidad na nagbibigay sa kalaban ng kakayahang magpatuloy sa pag-atake. Kasama sa mga target ang mga lugar kung saan ginagawa, inaayos o inilulunsad ang mga drone at iba pang sandata. Kapag nasira ang mga ito, mas nagiging mahirap para sa Russia na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon sa parehong bilis. Isa pang mahalagang punto sa mga pangyayaring ito ay ang paglitaw ng mga bagong sandata na gawa mismo ng Ukraine. Ang pagdevelop ng sariling missile ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking kalayaan sa pagpili ng target. Kapag ang isang bansa ay umaasa lamang sa armas mula sa ibang bansa, kadalasan ay may kasamang limitasyon kung paano at saan maaaring gamitin ang mga ito. Ngunit kapag sariling gawa ang sandata, mas malaki ang kontrol ng bansa kung paano ito gagamitin. Dahil dito maaaring maging mas madalas ang mga ganitong uri ng pag-atake sa hinaharap. Sa paglipas ng digmaan, malinaw na parehong panig ang naghahanap ng paraan upang makakuha ng kalamangan. Para sa Russia, mahalaga ang pagpapatuloy ng kanilang drone attacks at long-range operations. Para naman sa Ukraine, mahalaga ang pagwasak sa mga pasilidad na ginagamit upang suportahan ang mga pag-ataking yun. Ang tatlong strike na naganap sa loob lamang ng ilang araw ay nagpapakita kung paano sinusubukan ng Ukraine na pahinain ang kakayahan ng Russia na umatake mula sa malayo. Sa bawat nasisirang pasilidad, may bahagi ng sistemang ginagamit ng Russia sa digmaan ang nawawala. Ang mga pasilidad na ito ay kadalasang nangangailangan ng mahabang panahon at malaking gastos upang maitayo. Ibig sabihin hindi sila madaling mapalitan kapag nasira. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ng mga pag-ataking ito kung gaano kahalaga ang teknolohiya at impormasyon sa modernong digmaan. Ang kakayahang matukoy ang mga target, magplano ng eksaktong pag-atake at gumamit ng long-range weapons ay malaking bahagi ng tagumpay ng mga operasyon. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw na ang labanan ay hindi lamang nagaganap sa frontline. Malaki rin ang papel ng mga operasyon na tumatama sa mga base, pabrika at iba pang pasilidad na sumusuporta sa kakayahan ng isang bansa na ipagpatuloy ang digmaan. Sa ganitong paraan, ang bawat pag-atake ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan ng labanan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang magiging epekto ng mga strike na ito sa kabuuang direksyon ng digmaan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ipinakita ng mga pangyayaring ito na ang Ukraine ay patuloy na naghahanap ng paraan upang pahinain ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng malalaking pag-atake laban sa kanila. At habang patuloy na umuunlad ang kanilang mga bagong sandata at taktika, posibleng mas marami pang ganitong operasyon ang mangyari sa hinaharap. Sa bawat bagong strike, mas nagiging malinaw na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may mas maraming sundalo sa lupa. Mahalaga rin kung sino ang may kakayahang tamaan ang pinakamahalagang bahagi ng sistema ng kalaban. At sa mga pinakahuling pangyayari, ipinakita ng Ukraine na kaya nilang gawin iyon. Habang tumatagal ang digmaan, mas nagiging malinaw na ang long-range strike ay mahalagang bahagi ng operasyon. Sa bawat matagumpay na operasyon, napipilitan ang Russia na bantayan hindi lamang ang mga lugar na malapit sa labanan, kundi pati ang mga base at pasilidad na dati nilang itinuturing na ligtas. Dahil dito mas kumakalat ang kanilang depensa at mas nahihirapan silang ituon ang kanilang lakas sa isang lugar lamang. Sa ganitong paraan, unti-unting nagbabago ang takbo ng digmaan.